Masayang araw po mga ka-PL. Noong panahon po ng tatay ni Junior Bangag, Marshalo, may mga singer siyang pinagbabawalang kumanta ng kanilang sariling kanta kasi pakiramdam ni Marcos Sr., mga kababayan, ay patungkol o patama para sa kanya. Sa kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. naman, mga kababayan, ganon din po ang nangyayari. Meron din daw pong nagbabawal sa isang singer o rapper na si Glock-9 na kantahin ang kanyang sariling kanta. Samantalang wala naman daw siya pinatatamaan. At higit sa lahat, mga kababayan, ang kantang Upuan ni Glock-9 ay nagawa ho yan, hindi pa presidente si Marcos Jr. Kung hindi ako nagkakamali, nagawa yan sa administrasyon ni Pinoy o Tatay Digong. Hindi lang po nauso noon yan kasi hindi naman po ganun katalamak ang korupsyon sa bansa. Ngayon kasi, harap-harapan na pong nagnanakaw ang mga buhaya. Kaya pumatok itong kanta ni Glock-9. Pero hindi po ito patungkol sa Marcos administration. Marcos Jr. Nagkataon lang dahil sa nakapaloob nitong kantang ito, mga lirik kong ginawa nitong rapper na si Glock-9, angkop po sa mga nangyayari ngayon. Sa panahon ni Marcos Sr., meron silang singer na pinagbawalan kantahin yung kanta. Yun yung pong bandang asin, na ang kanta nila, kung di ako nagkakamali, ay yung Tuldok. O marami pang iba na mga kanta ng asin na pinagbawal ding patugtugin sa panahon ni Marcos Sr. Sa panahon ni Junior, ito. Taupo na nakaupo. Yan po ang ipinagbabawal, mga kababayan. O ito po, ang balita, mga kababayan. Basahin ko po itong isa sa mga sinabi nitong rapper na si Glock-9. O basahin po muna natin ang kabuuang balita. Glock-9, mismong si Glock-9 po ha, binabawalang kantahin ang Upuan sa mga event. Yan po ang sikat eh. Ba may nakabantay sa mamang ito, mga kababayan. Pero yung bagong Pilipinas ni Junior Bangag, okay lang kantahin. Yung ano yung kanta niya? Basta tayo'y magnanakaw. Mas malupit yun. Ba't hindi nila pinagbabawalan yun? Ito, wala naman itong patama. Hindi naman itong patama kay Marcos. Tinatamaan lang sila kasi guilty sila. Lubhang naging kontrobersyal ang awitin ng rapper na si Glock-9 na Upuan dahil sa matapang na mensaheng nakapaloob dito tungkol sa mga nanunungkulan sa pamahalaan, kapangyarihan ng mga nasa itaas, korupsyon at kahirapan, mga kababayan. Ayan ha! Kaya naman, ayon mismo sa rapper, maraming beses na pinagbabawalan siyang kantahin ito sa mga event. Mga convenor, mga tawag nito, leader na mga kaibigan kong nasa DDS, yung mahilig pong magsagawa ng rally at pinatutugtog ito. Pag-ingat-ingat po kayo, mga kababayan, baka mamaya pagbawalan ho kayo at pag hindi ninyo itinigil yung tugtog, ulihin po kayo at yan pa maging dahilan para maitigil po yung inyong gagawing rally kung meron man kayong gagawin. Ito pa, sa kanyang panayam sa I Listen, nabanggit ng host na si Cara David, mga kababayan,
na hanggang ngayon ay relevant pa rin ang upuan dahil sa nangyayari sa ating bansa. Sabi po ni Glock 9, ito na ho mismo, hindi ko alam if it's a good thing. Pag-amin niya, minsan pinipigilan akong kantahin yan eh. Sabi niya, sa show, bawal daw. Ayan. Huwag mong kantahin yun ha. Yan daw po sabi sa kanya. Dagdag pa niya, may mga times na I feel ngayon ko lang yata sasabihin to. Sometimes I feel na take for granted ko yung mga creation ko. Aniya? Tinatanong daw niya ang sarili kung may kasalanan ba siya sa sinusunod niya kapag pinagbabawalan siyang kantahin ang upuan. Parang nagigilty siya. Nagkasalanan ba ako kapag sinusunod ko na hindi ko kantahin ang upuan? May atraso ba ako sa mga kababayan ko? Hindi naman po ganon, Sir Glock 9. Hindi naman po ganon. Hayaan nyo na lang po. Huwag nyo na lang kantahin yung mga kanta mo na yan, yung upuan na yan, at baka madamay pa po ang pamilya ninyo. Hayaan nyo na lang po, kami na lang po ang magpasikat, magpatugtog ng kanta mong upuan araw-araw sa mga jeepney, sa mga bus. Mga kababayan, pinagbabawalan na po nila tayo na mag-rally. Bawal na daw po mag-rally. Adi, magpatugtog, mag-sound trip na lang po tayo ng ng upuan. Anong masama doon? Di ba? Wala naman siguro masama yan, mga kababayan. Ito pa. May mga times na siguro kung kinanta ko siya, iba yung dating. Minsan naisip ko, kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba yon na hindi ko kinanta dahil sinabi sa akin na huwag kong kantahin? Pahayag niya. Pero dahil mahal niya ang kanyang pamilya, hindi na lang niya ito kinakanta. Ang iniisip ko na lang kasi gusto kong umuwi sa anak ko. Baka kasi pag kinanta ko, hindi ako makauwi sa anak ko. Ayon po ito kay Glock 9, mga kababayan. Kahit sa mga rapper, kahit sa mga singer, mga kababayan, may gipitan po na nangyayari. Akala ko sa mga vlogger lang, sa mga DDS vlogger lang. Nasusunod niyan, Glock 9, kapag hindi mo sila sinunod, sir, eto gusto mong magkapera? Joke lang sir. Alam kong meron po kayong prinsipyo at hindi po kayo bayaran. Pero sa tingin ko lang sir halimbawa kapag hindi nyo po sinunod, yung sino man ang may sabi o sino man ang nagbabawal sa iyo niyan, pag naging matigas ho kayo, una ho niyan, ipapatawag ho kayo. O ang kasunod po, ngayon pinagbabawalan pa lang po kayo. Ang kasunod po niyan, sir, ipapatawag na po kayo sa palasyo ng palihim. Baka lang naman, baka ipatawag po kayo. Ulitin ko baka ipatawag na po kayo sa palasyo ng palihim. Hindi natin alam kung baka kausapin kayo, nagmunang kantahin yan. Personalin ka nila. Pero dahil naintindihan mo na kaagad ang ibig sabihin at hindi mo na ginagawa at hindi mo na rin kinakanta, yung sarili mong kanta, sayang naman na ang dami sana may gusto ngayon yan, hindi na po mangyayari na ipapatawag ka sa palasyo. Kasi tumigil na po kayo Ganun lang naman. Yung mga ayaw po tumigil, yun lang naman po ang kanilang inuusig, iniipit hanggang sa humantong pa sa kulungan. Kasi kayo hindi po politiko. Singer lang. Tama ho yung ginawa ninyo. Pero para sa mga hinahangaan naming politiko na hanggang ngayon nag-iingay, may tapang dahil yun sa kanilang prinsipyo, sumasaludo po kami sa kanila. Pero maraming salamat po, Sir Glock 9, sa kanta mong ito na anumang oras pwede naming magamit. Huwag lang mangyari na iban ito ng gobyerno ng Marcos Jr.
habang siya ang Pangulo. Aba, matindi na ang tama sa utak kapag kagano'n na. Di ba, mga kababayan? Pero okay lang yan, Glock 9. Tuloy lang. Kami nang bahala magpatugtog sa kanta mo. Mga jeepney driver, mga bus driver, mga taxi driver, pwede nyo pong patugtog yan. Wala naman pong masama kung gusto nyo pakinggan. Karapatan nyo po yan. Okay, ito pa isang balita. Napakaingay nitong si Luistro, mga kababayan. Galit na galit. Inggit na inggit kay Alex Yala, mga kababayan. Pinunaan niya itong napakagaling na tennis player na si Alex. Kasi daw, panay daw po ang pagsuot nito ng kulay berde sa kanya mga laban. Pinuna ni Luistro. Simple lang po ang naging sagot nitong si Alex Yala. Sumagot. Pero simple lang. Pero napakasakit. Ito, basahin ko mga kababayan na. Ang sabi ni Alex, wala kang pake, Luistro. Representative Luistro asked Alex Yala, bakit ka laging naka-green? Wala kang pakialam, Luistro. Pakialapan mo yung laway mo. Wala naman po sinabing ganon si Alex. Kasi naman ikaw, Luistro, allergy ang mata mo kapag ka nakakakita ka ng kulay berde. Partida ha, kulay berde pa lang yan. Hindi pa presidente si Inday niyan. Paano pa pag naging presidente na si Inday? Baka sumabog ka na sa galit, ma'am. Di ba? Baka sumabog ka sa galit. Baka kapag ka hindi ninyo na-convict si BP Sara sa impeachment trial, bigla ho kayong maglaho. Bigla po kayong lumipad ng bansa at hindi na po kayo bumalik. Kasi sigurado, Luistro, pag hindi nyo na-convict si BP Sara, humanda kayong lahat. Hindi daw pwedeng walang managot sa inyo. Iisa-isahin kayo ni BP Inday Sara. Pero hindi siya mismo, kundi yung kanyang vice presidente. Ang gagawa nun para sa kanya kasi siya, tututukan niya ang pagpapalago sa ekonomiya. Yung kanya magiging vice presidente, yon ang hahabol sa mga buhaya. Luistro naman, pati ba naman yung player na hindi naman yan nagpahayag kahit kailan na maka-Duterte siya o supporter siya ng mga Duterte, pinakialaman mo pa, ayan tuloy, nasagot ka, nasupalpal ka. Sa susunod kasi, madam, wag masyadong allergy sa mga kulay berde, ha? Halimbawa, pag nagsuot si Alex ng pula, okay sa inyo. Pero pag berde, masakit sa inyo. Parang gago naman. Parang may mga saltik na po kayo, madam. Parang may mga nasiraan na po kayo ng bait sa mga Duterte. Lagot kayo. Hindi pa nga presidente. Pag naging presidente na, kasabog kayo sa galit, masisiraan pa kayo ng bait. Okay? Ito pa. Huling balita, mga kababayan, na pag-uusapan po natin. Itong tungkol po, mga kababayan, dito sa ikinalulungkot daw po ng Palasyo Malacanang. Dahil bumagal daw po ang paglago ng ekonomiya. Nalungkot sila. Ngayon lang po nila nalaman na mabagal pala ang paglago ng ekonomiya. Talaga sa mga bangang talaga, mga kababayan, no? Ang sabi sa balita, aminado ang Malacanang na bumagal ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng taon na naitala sa 2.3%. Mas mababa kaysa sa inaasahan. Malacanang malungkot sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya. Kailan po ba lumago ang ekonomiya?
Lumago ang bangko, mga bank accounts ng mga buhaya, ng mga maletagang. Lumaki ang kanilang salin, mga yumaman. Ha? Sila. Yun ang lumago. Sa mga politiko mismo, ang lumago. Ang bulsa nila ang kumapal. Pero ang ekonomiya, kailanman hindi po lumago. Buhat ng si Marcos ang naging presidente. Pang-apat na taon ngayon, mga kababayan eh. Di ba? Walang pumapasok ng mga foreign investor. Wala pa siya nagagawang proyekto. Pati tuloy yung pabahay ni Inday Sara, inaangkin niya. Kanya daw. Wala pang isang linggo, sinagot kaagad siya ni Inday Sara, yung pabahay dyan sa Davao, panahon ko pa yan eh. Ano sabi ni Bangag? Kanila daw. Wala pong proyekto, kaya pati proyekto ng iba, inaangkin na. Dahil sa pagbagsak daw ng ekonomiya, di hamak nga namang mas mababa ayon sa nangyaring ulat, mga kababayan, o sa datos, mas mababa, bumagsak. Kinalungkot nila. Diyos ko, kailan ba lumago ang ekonomiya sa Pilipinas? Yumaman sila. Pero walang paglago sa ekonomiya. Yung sariling ekonomiya lang nila ang lumago. Pero ang ekonomiya ng ating bansa, bulusok pababa. Ngayon, dahil para hindi ho sila mapahiya, mga kababayan, dahil hindi po na po maiiwasan, lalabas po sa balita, no, sa mga survey, itong balitang ito, inunahan na po nila. Nalulungkot po kami. Lost, nalulungkot. Kunwari lang yan, sanay na ho sila dyan. Mga kababayan. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.